So ayun guys, the first challenge mo have is entitled is Look Back, Thank God, Sharing Time. So sa mga oras na to, lahat tayo mag-share, lahat tayo mag-share kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin. Detong 2020. Go, start! I am grateful for this 2025 sa Lord. Because this year, I mean, I have a lot of things to be grateful of. But especially this year is I got engaged. And in a few months, I'll be marrying the man of my life. Yeah. Despite all the karumihan na meron ako, the Lord still blessed me and showed me how graceful He is, how merciful He is sa akin. That He loves me despite all things. He made all things work together for my good. Yeah. And I'm grateful for my family, the Dana family, even though I haven't been with them this year, just visit lang. I'm grateful that I'm able to celebrate this year and with you guys. My last year of being Kadana. Okay, thank you for sharing. Next, Ate Risa. Kakat-kat ko yun. Ako napapasalamat ko sa Diyos sa taong ito. Napakarami kong answered prayer all the night. Ang dami kong pagkakang bakit sa hindi ako naging perfect with this child. Nandun pa rin yung pananaw talaga. Marami din akong pagkakang alam naman ang gusto ng kita. Ang dami kong gusto ipagpasalamat. Especially sa pamilya mo. Yung lalo na sa atin. Napaka-answer prayer talaga yun. Ang tagal ko pinanalangin. Pati dun sa napakaraan. Kaya grateful and thankful ako and blessed na. Thank you, Sam. Jeris, lapit ka na lang. Yan. Salamat po ako sa Diyos dahil po marami pong blessing na dumating sa amin. And nagtrabaho na si Papa, bumait na. Ay, lang po. Hindi ko lang kayo tayo. Hindi mo na pinaka-the best nito. Marami akong na-realize sa mga dapat. Sa totoo, napakabigat kayo ito yung tulad sa akin. As in, simula, huwag pa kami ito. Tumulong na ako ng mga magbigat na pakiramdam eh. Pero ngayon, sa adjustment kong nagagawin ko, sana nabayan ako ng Lord. Sana hindi ako mabigaw sa vision ko ito. Salamat din sa mga nakilala ko at nakasumunod sa akin. Salamat sa kita. Marami akong pinagpapasalamat sa Panginoon. Kahit magulo ako, maayos sila. I mean to say, minsan kasi may mga nararanasan tayo na hindi natin sinasadya, pero yung enlighten ng Lord laging nandyan. At tinitingnan ko dito yung mga binigay ng Diyos na pagkakataon para sa mga anak ko na actually sila yung unang nakakilala kay Lord, ako yung last. Pero sa biyaya ng Diyos, patuloy na gumagawa siya ng magagandang bagay sa buhay ko. Lalo na this year, parang napasali sa beauty contest. Pero thankful talaga ako at saka maraming gratitude na in-award. But I'm always asking for them na deserve ko ba talaga? But they say na ginagawa ko naman ng lahat at hindi ko ito magagawa sa Panginoon dahil lagi ko pinangahawakan yung Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who gives strength in me. Doon ako labis na nagpapasalamat sa Panginoon dahil kung ako lang hindi ko kaya, pero nandiyan ang Lord palagi sa pagkilo, sa pananalita. O doon na minsan hindi natin maiiwasan talaga na makapagsalita as a human, pero pag tinitingnan mo talaga ang Panginoon, patuloy kanyang lilinisin at aayusin. Yung lagi siya nagbibigay ng enlighten sa buhay natin. Dahil nagagamit na natin ito ngayon sa Word of God, lalo na dito sa mga anak ko, iba-iba man yung mga simbaan nila, pero isa lang yung Diyos na ating sinasamba. Napakabuti ng Diyos sa buhay ko kasi almost 10 years na hindi ko na nararanasan ng magbaklaran. So, dahil sa tumatanda na, yung age nga, although magsi-60 na ako sa June 12, pero napakabuti ng Diyos kasi nananatili yung lakas upang magamit sa patuloy na pagpapalaganap ng kanyang salita. To God be the glory. Sa lahat ng bagay na meron ako netong taon na po. Hindi naman taon, simula pa nung una is dahil sa Lord din. Siguro ang dami ko talagang ipagpasalamat sa Lord specific lahat na nangyari sa buhay natin, lalo na nasunod tayo. Doon ako nagbalik-balik kasi it's been a year na sobrang tagal ko din parang hindi naging active sa church, di ba? Kasi simula yung nasunugan, doon ko nalaman na may purpose si Lord. Doon ko nalaman na no matter what happened sa buhay natin, si Lord hindi niya tayo iwan. Even na iniiwan natin si Lord, pero si Lord never niya tayo tinalikuran. Kahit na tinatalikuran natin si Lord. Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord. Nag-birthday ako, February.
Nagkakasalamat ako ngayon sa Lord kasi 1 year na ako sa Midlake. No? And grabe si Lord, dahil si Mama na-operahan, si Papa na-operahan. Grabe yung pagpapala niya sa buhay ko. And you know what guys, ang pinagpapasalamat ko pa sa Panginoon ngayon is kung ano yung init na naramdaman ko sa kanya nag-start noong June 2024. Yun na, I mean, in specific ko lang para alam niyo kung kailan ko ulit na-feel si Lord, kung kailan ko nalaman na, andiyan pala talaga si Lord. Marami akong bagay na hindi niyo nakita kung ano yung pinagdadaanan ko, but alam kong si Lord, nakita niya yun. And nagpapasalamat ako sa Lord, sa silent battle na meron ako, siya yung kasama ko doon, at hindi niya ako iniwan. Siyempre, no, salamat sa Panginoon kasi gumamit siya ng mga tao para pagpalain tayo. Lord, siyempre sa partner ko, Last year mo rin, pag baka nung like, nagpapasalamat din ako sa Lord kasi eto kahit pa nagsama-sama tayo, siyempre may baby tayo, may baby boy tayo. Ayun, nagpapasalamat sa Lord kasi bagamat, ayun talaga, wala na talaga akong balance. Wala na akong balance. next year, baby girl. Wala na akong balance. Zero balance! Yan, zero balance na, no? Masyadong maubos. May baby boy tayo ngayon, next year may baby girl tayo. Ayun, ito na napakabuti ng Lord sa buhay natin. So, ayun lang, kaptahan natin si Lord. Next! Happy New Year!